Hello sir guys, welcome back to Good Book Production. I'm here with Motive, giving you guys another reaction video. On this time na about Flip Top, Jonas versus MR Industria. I-like muna natin yan guys. At shoutout nga pala kay Jonas, shoutout kay MR Industria, shoutout kay Enigma, at shoutout sa mga buong Flip Top na sumusuporta at kumakatawa nito. Ganun pa man, tuloy-tuloy tayo sa pag-reaction video. At wala na akong patumping-tumping. Sinusubukan ko na talaga makarami ng reaction para kahit paano. Kung mawala man ako ng matagal again, at least meron kayong napapanood. Ganun pa man guys, hopefully, nandiyan pa rin kayo. Maraming salamat sa mga dito pa nakantabay, nakatambay, na sumusuporta at walang sawa na, nandito sa atin at nanonood. Ganun pa man, kung bago lang kayo sa reaction video natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin, at kung di niyo naman ma-share, kahit i-like nyo lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, di ko na-atake mapaborito yung artist, nandito lang tayo pa sa reaction video lang sa facts, meaning at message. Kung may masabi man ako hindi maganda, lagay nyo sa auto nyo. Kung may masabi ako hindi maganda, kayo na bahala, magpasensya. Ganun pa man, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. May music producer yung California, may na-audio engineer at the same time, ang master hypnotherapist, ang nanalo, master practitioner, apply to psychology, para makarami tayo. Sa description, the personal channel ko, gusto yung mga kumanta mag-rap. Check nyo lang yun guys. Tapos, tingnan ko lang yung mga nagpapa-shoutout dito. Ayun, na-shoutout ko na pala. Ganun pa man guys, let's get to it. Tapusin niyo yung video guys. Jonas versus MR Industria. Bilisan lang natin to para matapos tayo agad at makapag-react tayo na madami. Nakakakaba na nakakatuwa na syempre Paramdam ko mismatch to kasi MR Industria hindi siya ma-appreciate dito. Wawasakin lang siya ni Jonas dito. Tuloy natin. pe-perform din ako sa harap ng ganong karaming minions. Paparating pa lang yung araw mismo, ramdam na agad yung presensya, yung enerhiya, hindi lang sa internet kundi sa mismong kabuuan ng paghahanda. Typical style clash. Alam naman natin na ganun at ganun ang mangyayari dahil syempre MR yan na di mo naman makikitang magjo-jokes yan si MR. At ako naman ay biyasa sa komedya na meron na ring, may nabasa ako sa article na meron na rin akong armado na rin. Armado na. Master niya na yung estilo niya na pagpapatawa, pagmamak ng linya. Si MR yung pattern ni MR sa pagsusulat ay sobrang hirap. Wala siyang isang anggulong binibira. Si MR wala kung saan lumulusot yung lines niya. Kaya para sa akin napakahirap ng pattern na ginagawa ni MR. At isa yun sa nakakabilib. At nananatiling yun ang armas niya ng matagal na panahon. Sa kalagayan ko na to, kailangan ko siyang gawin na kahit hindi ako komportable ay makita doon na napapagana ko siya. Kasi malamang sa malamang ipapakita ni MR kung gaano siya katalas sa battle na to. At kailangan ko rin ipakita na matalas din yung armas na gamit ko sa paraang komedya. Jonas, bigay natin lahat. Paglaruan natin ng entablado, pati ang kanilang pairamdam. Bibigay natin kung anong pinakamalakas ng isa't isa. Hanggang sa muli. Yun, parang MR, pares tayong taga Cavite, pero hindi ako nagsashabu. Left up out 16 day 1, nandito pa rin The Tet, Las Piñas. Panlimang laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito, lahat ng MCs ng buong na liga, at syempre Flip Top staff. Gusto ko lang din batiin isang happy birthday kay Kuya Bill, Flip Top staff, aka Young Galaxy ng pamilya Di Bagiba. Isang malaking happy birthday para kay Kuya Bilyo. At shoutout sa lahat ng mga represent collab natin. Si Karanto, Bulihan, Cavite, represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Jonas. Shoutout kay Nina Noprada, Jeric Noprada, at sa aking asawa ni Omelin Dumala.
Hype beat, kaninong Benji Rayalan hindi pwedeng sabihan ng mga sikreto. Egocentric, 7'4", Gracia Worldwide, Distinctive Clothing, Casa Coco, kay Boss Jason Yap. Yun, mamaya na lang yung round 1 yun eh. Shoutouts Hypebeat, shoutouts Crown, shoutouts 7-4 at lahat mga ibang represent collab, mamaya ng iba. At sa kaliwa naman, silang Cavite represent para sa inyo. Magyayay tayo lahat para kay Emar Industria. Shoutout sa Sitio Isabelo, Wasak Artist Place, Live, Pedro sa Pisan, Jex Painting, sila ang crew at kay Jonas. Nanalo ng coin toss si Jonas, pinili niya mauna. Si Emar Industria, tig 2 minuto dapat to. Pakinggan natin, unang banat, round 16, Emar Industria. Bakit ako? Pucha, alam ko na to. Alam ko na to. Guys, bihira lang ang magre-react para tuloy-tuloy tayo guys ha. Tingnan natin yung mga, doon lang tayo magre-react sa mga talagang malakas. Magpapatawa ka tapos tatawa kayo. Habang hindi mo na mamalayang hindi na ito masaya para sa'yo. Pagkat ang enerhiya niyong halakhak ay para sa akin, di ba? At hindi para sa'yo. Ang swerte ko naman. Kasiyahan ang dala mo para sa akin habang kamatayan ang dala ko para sa iyo. Biyahing pa impyerno, sakay ka ng gintong karo, pahantungan at kusang para yon para sa iyo. Baka nakakalimutan mo yung huling kabayan nating dinigma sa akin pinutukan ko laang kahit wala akong dalang baril. Ikaw sa taba mong yan, kaya kitang patamaan kahit hindi kita barilin. Sa pool, ganun ako kaasintado pagkat derecho ang aking paningin. Hindi tulad mo kay Galilyang mga mata ng tao, palibasa duli. May ground. Kuya, may ground. Sa pool, ganun ako kaasintado pagkat derecho ang aking paningin. Ikaw kay galing lang mang mata ng tao, palibhasa, dugyot ka mag-isip. Ganyan kita ngayon babastusin. Ahon, say, game, 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 game. Pagkat dito sa game, sa bilog mo, wala akong planong makisama. Lagi lang akong nakadistansya. Pagkat pagiging inutil ang pagiging hurado na ang basihan ng boto ay pakikisama. Walang pagpapahalaga. Nakabase lang sa pakinabang ng mga kasama. Kaya hindi nakapagtataka, hindi mo nakasama ngayon ang dati mong mga kasama. Salamat mga kasama. Kaya ko na to. Sa bilog ko, puro tirador, birador, organisado, latag sa lamesa ang galaw. Habang sa bilog mo, oo, puro din tirador, birador, pero ikaw yung putang sa ibabaw ng lamesa nila sumasayaw. Kaya nga, ang lambot bumitaw. Tila kitikiting kinakalantari sa tawanan na pamanyakis niyong hiyaw. Naaalala niya kung paano siya minumuli sa tinutumbungan ng sarili mong mga bayawang imagery. Baboy, pagkat binaboy, asal balahura pagkat binalahura. Gamol kasi ginamol at yung kumpol na trauma mong daladala. Tingnan mo payag ka magmukhang tanga habang hindi mo hilimang iyong dinadala. Nagawa mo na rin gawing kapansanan ng nagawa mo na rin gawing katatawanan ng kapansanan ng iba. Purong kalungkutan mo yan, Jonas. Refleksyon yan ng hindi mo hinilom na dinadala.
Kaya meron akong dala. Pwede kitang resetahan, gamutin, kaso ganun din, magbabayad ka. Pagkatalino ko ay hindi libre. Tila ginto sa palayan sa pag-ani umaapaw, habang talino mo ay bigas na sinaing, hilaw na nabahaw, nilulumot pa at nilalangaw. Kumbaga, pananalita ko ay pati mga kampyon nakalimot, nagulantang sa pagkahalimaw. Yung pananalita mo ay kay dami lang nabentang nakaw na kwintas at higaw. Nakaw, kaya pala mukha kang politiko. Kaya ang plano ko sa'yo, balatang ka ng buhay at iparada sa buong Pilipinas ang iyong bangkay. Kasabay ng bangkay ng mga korap na politikong hindi na dapat pang makulong, kundi dapat mamatay sa harapan namin sila ng sabay-sabay. At sabay ka na, Jo! Jo, sabay ka na. Total, isa ka rin namang korap sa kulturang hadlang sa kamalayang matagumpay. Pues, tikman mo ang suntok ng kamaong may kalamang bakal sa sarado kong kamay. Naturingang kamay kantang tungkol sa mga daliri, ngunit hindi mo nakita ang kahalagahan ng sinusulat ng kamay. Kaway ang mga estudyanteng nakakasabay sa pag-aaral ng mental ng komedyanteng hindi nabalanse ang emosyon. Piniling mamatay sa sarili niyang desisyon. Kaya talasan ng pandinig, pangunawa sa kanyang representasyon. Pagkat ang kanyang ipatatanghal ko sa kanya ay ang susunod nating tatalakayin sa susunod na misyon. Galingan mo bago kita ikahon. Okay naman yung ginawa ni MR Industria. Tingnan natin yung gagawin ni Jonas. O, tapos, ano na? Boss! Kala ko pa naman, ihaharap mo na ako sa isang sinyo. Yung pala, itatapat mo lang ako sa 1 kilo. Hoy, hindi ka malupit at dapat mong tandaan to, na napasama ka lang sa ahon kasi nga ang gaan mo. Unang kita ko pa lang, alam ko nang ikay lampa. Sobrang payat, kinang ina ka, nasasaktan ka sa amba. Walang kalaman-laman kahit saang tingnan banda. Pustahan tayo, kaya mong matulog sa kulungan ng gagamba. Pansin nyo ba mga tol? Halos bungo na lang si Ulol. Ganto itsura ni Ghost Rider pag hulugan yung motor. Aasar-asarin ko lang tong walang bilang na to. May tattoo ka pa sa ulo, mukha kang pamintang buo. Enigma, bakit yung mga agrupo mo panay ganto? Sa uprising ba si Plasma lang pinapakain mo? Real talk. Uprising talaga ang gusto kong salihan dati mga brad. Kaso sabi ni Arik, dapat daw kahit 1 year may experience ka sa drugs. I'll be honest, kahit ako gusto kong sumali sa uprising, hindi ko alam pero parang gusto ko talaga sumali dun. Hindi ko alam kung bakit. Yeah, dati nag-message ako kay Arik, ano ba tawag dito? Siguro mga 2011 yata, 2010. Kasi parang gusto kong sumali sa flip top. Gusto ko pag umuwi ako, subukan ako sumali. Kasi hindi pa sikat yung flip top noon siguro mga 2010, 2011. Pasabog pa lang siya. Tapos wala pa masyado mga artist. Tapos na-view niya naman, after nun, parang nahiya ako, baka hindi ako suwak sa panglasa niya o yun. Hinayaan ko na. Tapos di ko na siya ginulo pag Kasi mahirap, 'di ba? Mahirap magpumilit, wala ako sa panlasa niya. May ganun kasi mga individual parang hindi ka nila trip, mga ganyan. Hindi natin kasalanan 'yan. Ganun talaga, may mga tao talaga na parang hindi ka trip. Ganun talaga. Tuloy natin. Wala akong bisyong naiyabang. Kasi nung mga panahon na 'yun, El Pinas pa yung ginagamit ko, 'di ba? Tapos yung mga
mga musika ko progresibo. So sinend ko sa kanya yung mga musika ko na progresibo. Dati pa naman hindi pa ganoon ka-aware yung mga tao sa mga ganoon yung mga activism na mga rap. Ganoon na yung ginagawa ko. Sinend ko sa kanya yun. Hindi ko alam kung nandun pa rin pero pag chinek niya na sa pinaka 2010, 2011, makikita niya nandoon pa rin. Yeah. Sa personal na FB ko din yan. Kaya lang, ayoko na lang din isipin. Siguro kasi dati pa yun wala pa, hindi pa nag-e-exist yung mga ganyan, 'di ba? Mga activism na mga panahon na yun, parang talagang angasan lang talaga So ngayon pa lang na-appreciate yung mga ganyan, yung mga, kasi nag-evolve na yung tao nagiging more engaging na tayo sa politics, 'di ba? Ganun talaga pag tumatanda ka na, nakita mo na yung politics. Pero dati hindi mo pa yung napapansin. Tuloy natin. Ako, dati pa lang nakasubmerge na ako doon nakalubog na ako sa politika. Doon pa lang ako, nung panahon pa lang, college pa lang ako. So, alam ko na yung mga nangyayari. Kaya, nung nakita ko yung uprising yata, hindi pala yung, nung sumali ako sa flip top, yun yung sinend ko ng mga sample, yung mga kanta ko dati. Yung mga tungkol sa mga politika, yung mga pag nakakawa na gano'n, medyo nakaka-cringy, diba? Naiintindihan ko din kung bakit hindi nag-respond si Enigma. Ganun pa man, tuloy natin. Kaya ayun, ako'y laglag. Puta sa Emar, tiningnan mo lang, pasok agad. Tingnan nyo naman kasi yung hubog. Year may experience ka sa drugs. Wala akong bisyong naiyabang. Kaya ayun, ako'y laglag. Lagyan ko nga lang ng tubig yung kape ko. Puta sa Emar, tiningnan mo lang, pasok agad. Ang gusto kong salihan dati, mga brad. Kaso sabi ni Arik, dapat daw kahit 1 year may experience ka sa drugs. Wala akong bisyong naiyabang. Kaya ayun, ako'y laglag. Puta sa Emar, tiningnan mo lang, pasok agad. Tingnan nyo naman kasi yung hubog. Mukhang ignorante sa tulog. Sa buong buhay mo, 2 beses ka lang nagmumog. Yung mga itsura mo, pare, di ka man lang ba naaawa? Di mo na yata tanda kung kailan huling hawak mo ng kutsara. Pero malamang sasabihin nito, payat lang ako, pre. Di ako nagbabato. Sa pulis mo sabihin yan kung maniniwala sa'yo. Alam nyo trip ni Emar pag nakasyabu ng matindi? Manonood ng porn tas magjajakul siya nakabigti. Maglalayas ng bahay kahit wala namang nagagalit. Biglang mag-iimpake ng mga hindi niya naman gamit. Kukuha ng kutsilyo tas maghahamon ng saksakan. Pag merong papalag, biglang magbabakla-baklaan. Pag bumaba na yung amats at nagutom na si brother, papasok ng karinderya tas magpapanggap na food vlogger. Ano, mabababaw ba? Yung mga sinabi ko, sinadya ko yan na ihain. Para naman pag rounds mo na talagang magmukha kang malalim. Gusto ko kasi magka-million views tong battle na to, ayokong maging boring, Brad. Hindi kasi to magiging classic pag binadibag kita agad. Sa tingin ko nakuha ni Jonas yung first round kasi marami siyang one-liner na nakakonect ako ng maayos. Kay MR Industria parang napakahaba ng schema niya, tapos parang yung schema niya parang kung di suspicion lang parang description lang So dito talaga may atake si Jonas at sa tingin ko kumo-connect naman ng maayos si Jonas. Wala lang masyadong schema pero kumo-connect pa rin. So nakuha ni Jonas yung first round para sa akin. Tingnan natin, second round ni Emar. Napakagandang representasyon na susunod nating tatalakayin. Ang pagkukumpara ng yamang Tagalog sa nananagalog lang. Kita nyo naman ang purong-purong atensyon, ito'y purong-purong intensyon, ika'y purong tawanan, ako'y pampugot ilusyon, ito'y puro halakhak, habang yapak ko'y purong pundasyon, pagkat ang kasiyahan para sa akin ay ang purong edukasyon. At wala ka nun.
Hindi edukasyong pang-paaralan na, kundi edukasyong pangkaisipan ang natatangi sa iyong solusyon. Mamamatay na lang akong habang buhay mag-aaral kaysa manatili sa nakakadiring limitado mong kompetisyon. Hubog ako ng pasakit. Mula pa ako sa ilalim ng kadiliman, matupad lang ang aking misyon. Na libro niyong lahat ang maging ilaw ng kaapu-apuhan nyo sa madilim nilang panahon. At nandito pa ba sa pagkukumpara ang ating leksyon ng mataas sa dimension sa napakababa? Na kahit ikay nasa aking ibaba, hindi mo ko mahihila pababa. Baka tapak-tapakan ko lang yung komedyante mo mukha hanggang madurog ang iyong mga ngipin at doon lang ako matutuwa. At inyong ikatutuwa, pagtapos ng battle namin ng pambansang Mongoloid na si Jonas, ay isa na siyang manlilikha. Pagkat ang industriya ay napasa itaas upang gawing tunay na kawal ang aking mga nasa ibaba. Mababa! Taos ang puso ko, hindi lang halata. Tapos ginaganyan mo ko. Ginaganyan mo ang iyong tagapagligtas. Na kung saan pag magbibigti ka na, ako rin naman ang bubulong sa'yo na wag Jonas. Wag Jonas. Mas maangas kung mamamatay ka na naglaslas, sabay buka ng iyong sugat, at sa iyong ugat padadaluyan ko ng gaas bago kita dalhin sa dagat-dagatang apo. Wait. Boss, baka trip mo. Liempo, pwede ka munang tumapyas. Bago ko to dalhin sa dagat-dagatang apoy at masusunog kang walang tapyas. Galit ako sa'yo sa personal. Sa totoo lang. Pagkat may isa akong kaibigan sa bulihan na ginawa mo ng kadiliman, humingi sa'yo ng payo sa bigat ng nararamdaman. At ang sabi mo ay, tawanan mo na lang. Ganyan ang binibigay sa inyong mentalidad ni Jonas nang hindi nyo alam. Tapos, itong may bigay, wala ring alam na buhay mo ang kapalit ng pagbabao mula silang. Hindi ka na makakaahon at tikim ang bibig pagkat ako nang magpapaalam na huling battle mo na tong ahon, dito ka na magpapaalam kasi walang maghahanap sa'yo. Bakit? Sino ka ba? Pesting batukan ka lamang sa Cavite. Sa Cavite, kaya ko tong patayin sa paghipo ko lang ng bigote. Ito'y hatol na garote. Sa isip bata kung magmaoy, pag yung sakit niya inatake. Komedyante ka ba naman sa entabladong ito, pati sa totoong buhay, ikaw ay komedyante? Magkakasakit ka talaga sa emosyon, patungong depresyon pag hindi ka balanse. Nakakasabay pa ba ang aking mga estudyante? Sa mahalagang aral at gintong aral ng ating klase para hindi kayo maging ganito. Pagkat sa hinaharap mo, sa pagiging ama mo, sa mga magiging anak mo, ang panonood sa'yo ng iyong mga anak ay siyang magiging karma mo. Kaya nagbayad ng matrikulang mga magulang nyo para hindi kayo maging ganito. At kung hindi kayo magiging ganito, yun ang tunay na panalo ko. Okay yung ginawa ni MR Industria, but same format, masyado siyang mahaba, masyado rin yung schema masyadong mahaba, di naman boring, pero parang dragging lang. Tuloy natin yung gagawin ni Jonas. Pahig kayo, maging ganyan kayo? Taas kamay, pahig maging ganito. O kita mo, tinatanggi ka ng mga estudyante mo. Tangina neto ang puta. Tangina mo. Ang hirap neto 1,000,000 views, pre. Sige, pakilala natin siya. Siya si Emar. Ganto siya magbitaw ng mga sinulat nga na letra. Teknik nga'y technical pero nagtutunog komedya.
Akala mo maganda tanga ang sakit mo sa tenga? Pag gumaganto ka na para kang si Squidward punyeta? He, 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 he. Ano ba naman to, SpongeBob? Akala mo yung ginagawa mo ang galing? Tanga, ang pangit mong kasama sa caroling. Isipin nyo, kasama nyo to sa caroling. Isipin nyo ha. Ito siya. Sa may bahay ng aming bati, Merry Christmas na malwalhati. Ang pag-ibig na siya'y naghari. Ako'y namamastong may sapi. Para lang maging kakaiba kung ano-ano ginagawa nito, utang ultimo si Tueng napapangitan sa style mo. Ninipisan yung boses tapos mananakot sa dulo. Ganyan na ganyan yung nakasabit kay Taguro. O yung mga sulat mo matalinhaga, kaso nawawala ng forma dahil sa melodiyang pinipilit mo ng sobra. Hindi tugma sa pagdura yung mga tula mo at mga obra. Para kang nagsuot ng tuxedo tas tinernuhan mo ng bota. Ako, simpleng joker. Pero mga sulat ko nakametro. Mga sulat ko'y sukat, mga tugma ko nasa tiyempo. Mapamay beat o akapela, mga pyesa nakapwesto. Kaya kong magpatawa habang parap pa rin yung tempo. Kaya di ka pa din magaling kapatid, kita-kita naman sa galawan. Kahit mag-rap tayo magdamagan, baka mamatay ka lang dyan kinabukasan. Kasi Emar naman, Emar ka lang, Emar ka ng kalupitan ay ako. Paano mo ko tatalunin parang matatatakot, matagal na ako takot ang ina mo. Pag ginabaan ko pa to, malamang makinig at mabilib ka na lang. Kung paano ko ginagawa to, hindi mo magagawa to kasi nga ikay mahinang nilalang. Kaya kong mag-rap sa harap ng mukha mo. Tangina, kaya kong mag-rap sa harap ng mukha mo. Kasi, kaya wag mo sasabihin sa akin na yung sandata mo matalim. Kung yung GL nga na paray choke na tol, binadibag ka pa rin. Kung yung GL nga na panay choke na, binadibag ka pa rin. Oo, tinalo ka ng panay starter. At ang mas masakit nung brother, binasic niya yung industriya, mas tumodo siya sa ice water. Sino nga namang gaganahan sa mga ganitong kalaban na ang laging mga linyahan, kamatayan at kadiliman, multo-multo, mga demonyo, espirito, tas iwa-wordplay. Yan ang dahilan kung bakit yung mga tiip nyo 12K. Masyado ka nakatutok sa himig, akala mo maganda pre. Tinutulugan ka na ng mga tao, hinihili mo kasi. Kaya kung akala mo ito'y style clash na battle, ulul, ito ay aking pagtatanghal. Kaya wala akong pagsa-judge. Ako lang magpe-perform, tatayo ka lang dyan bilang props. Pero bibigyan pa rin kita ng oras, di naman ako madamot pards. Sige, sabihin mo na sa kanila yung mga hinanakit mong nakabars. So, na-landslide na si MR Industria dito. Masyado nang mabigat yung ginawa ni Jonas. Pakiramdam ko may hate si Jonas kay MR Industria kasi parang gusto niyang wasakan yung mga ganitong klase ng mga style eh. Hindi ko alam kung bakit. Pero nafe-feel ko na parang ayaw niya ng mga ganitong mga style. Kasi parang panayang oras. Parang pero kailangan kasi talaga natin yan ni Jonas. Kailangan natin mga ganyan. Ano yun eh, pang-balance yan. Kailangan talaga may mga ganyan mga artist para mabalanse, di ba? Kasi may mga tao din kasi na sobrang slow. Slow sila pero nagtatago sila sa idea na malalim daw sila. Pero sobrang slow nila mag-isip. May mga ganun eh. Hindi ko maintindihan pero hindi, medyo may ganun makakakilala kayo ng mga ganun na parang sobrang slow nila sa learning to the point na kailangan nila magtago sa idea na malalim daw sila mag-isip. Kaya ganun talaga. May ganun. Kasi kung kaya mo naman talagang sabihin at i-describe sa akin yung pangyayari sa ganito lang, diba? Gawin mo. Pero kung marami ka pang pasakali kasi hindi mo maintindihan, hindi ka makapag-construct ng maayos na explanation para lang masabi mo yung gusto mong sabihin. May ganun talaga. Tuloy natin. Hinanakit ko daw, hinanakit. Kung tingin mo sa lahat ng ginagawa ko isang kasalanan, mula noon hanggang ngayon, Jonas, hindi naman ako tumigil sa paglikha ng kasalanan. Ganyan lang ba magsalita? Ang makatang old school.
sa makabagong henerasyon, sa katauhan mong walang pakinabang. Ganyan magsulat ang makatang old school na hindi umuunlad, isip di nagyayabong, sa salitang madali, isip mo'y walang pakinabang. Habang sangkapoy kasangkapan panlaban, armas sa digmaan, si Jonas panlinis lang ng inidoro, patpat na nilagyan sa dulo ng basahan. Agwat natin daang buhay bago ka pa magsalita, makarinig, nakaakbay na sa'yo si kamatayan. Kumbaga may busal ka na sa iyong bibig bago mo pa isiping basagin ang aking katahimikan. May sapi ka, Jonas, kaya kita hinihipan. Yung El Caviteño, mahiya ka sa balat mo. Sa totoong revolusyon ng Cavite at mga nagbuwis buhay, baka sa sanggunian pala ang tuluyan ka na matuluyan at di makapagbuwis buhay. Walang unggoy na bayani tanga, pati Panginoon mo ikinakahiya ang iyong buhay. Kaya nga hinayaan kanyang makatapat mo si Emar nang tuluyan mo nang kinitilang sarili mong buhay. Hay buhay ng isang hambog. Gigisingin ko itong tulog ng 14 at 4 na kaltok. Sa sulok ng lamesang may nakausling pako kita iuuntog. Sabay bubuhusan kita ng sukat, hihilamusan ng asin at muling iuuntog. Pati kaluluwa mo sa iyong puntod ay aking iuuntog. Pagkat lason ka sa mamayan kong hinuhubog. Kaya muli kaluluwa mo sa puntod mo ay aking iuumpog. Pakinggan nyo ang tunog ng tunay na hubog na Makatang manunula. Sa Makatang manunulat, ito'y mahusay lang sa pangungutya, magaling lang mang-urat, ni hindi nakasusugat. Askal na ngumunguya habang nangangagat, mabibilauan ka lang, Jonas, sa ipasusubo ko sa iyong napakahaba kong aklat. Hindi ka matutunawan, boy. Kaya bito ka mo'y ihiwain ko't dahan-dahang ibubuklat. Pagkat mayroon akong naiwang importanteng bagay na ipinalunok ko sa iyong aklat. At yun ay ang aking pang-shot. Beer stub. Pagkat gusto ko lang magpakalasing, magpakalango. Dahil nung nalaman kong si Jonas ang makakalaban ko ngayong ahon, na-down ako, men. Na-down ako. Pakiramdam ko ako ay nabigo, hindi pagkabigo dahil sa iyong husay, kundi inakala kong tunay ang aking makakalaro. Ang hinihingi ko'y halimaw na isdang oro, ang binigay mo'y insektong patango. Insekto? Nung gubat nga, buong gubat, sunog pati't magkapito ko. Insekto, puta tanga ito kahit magkapito ko. At yan ang pagtatapos ng klase. Ako si Emar, ang inyong guro. Painggan natin ang huling banat ni Jonas, si Jonas na abno. Tanginang malalim sa Tagalog. Umpog. Puta, nirime din sa umpog. Ulol ka? Kapaulit-ulit mo sa umpog yung rounds mo, bukol-bukol na. Ang inan yan. Wala, niloloko lang kayo. Pare, niloloko lang. Sinabi ni Idolons, pag di nag-rhyme, puta, talo na. O, talo na. Di naman rhyme yun eh. Inulit, pare. Ang ina na ito, oh. Nakakainis ka naman eh. Akala mo, walang rhyme ha? May habol yung gago. Round 3 na. Bukin ang ina mo ah. Kilala ko source mo. Oo, kilala ko source na ito. Kaya trivia muna tayo, mga pare. Trivia muna. Alam nyo bang bago magkaroon ng MR ay may kiyal muna dati? Tama, may kiyal muna dati. Isa sa mga tumuligsa sa mga komedyante na mabababaw ang atake. Tuksuang pangbata ang mga talata at walang sining ang sinasabi. Yun ang humulmat humubog dito sa MR, mga pare. Oo, kinopya mo lang yung kiyal, tol, di ikaw ang nauna. Magmula sa pananambit, pananamit at maging sa pamumuna.
sa pagpili ng anggulo, pag-aangas, ritmo at kumpas, at ultimo yung timbang niya pre, hindi mo pinaligtas. Oo, galing lamang kay Kial yung ginagamit mong sandata. Hindi ikaw ang panday, sadyang tinangay mo lang yung espada. Kaya wag mo na kaming gaguhin, matagal ka nang may ginagaya. Di ka magiging ganap na Eugene kung wala kang Jeremiah. Ano, hindi totoo? Hindi? Putang ina, itatanggi mo pa? Puta, para kang nanghiram ng brief nun, tas inangkin mo na. Kaya yung lalim-laliman mo, MR, itigil. Si Kiel kasi hindi ko siya kilala bilang Kiel eh. Ang totoong pangalan talaga ni Kiel sa rap industry, Baby Kupal. Yun talaga yung totoo niyang pangalan. Hindi siya nakilala bilang Kiel unless nasa mob siya. Pero all this time, pag binabanggit sila ng Kiel, never ko nakilala ang Kiel na yan. At ako kahit alam kong siya yun, kasi hindi siya nakilala sa ganun. Baby Kupal talaga yun. Baby Kupal. At dating long hair. I'm sorry pero Baby Kupal talaga si Kiel talaga. Hindi ko alam kung kilala niyo yung Baby Kupal pero i-search niyo na lang sa YouTube. In-upload naman yan dyan yung mga kanta nila. Putang ina, itatanggi mo pa? Puta, para kang nanghiram ng brief nun, tas inangkin mo na. Hindi naman sa isa rin si Baby Kupal sa mga trip ko mga tugtugan dati, high school. O college ganyan. Kaya yung lalim-laliman mo, MR, itigil mo na please. Hindi ka malalim mag-isip, pre, magaling ka lang mag-remix. Kaya hindi ka espesyal bilang uprising. Sa grupo nyo, ikaw lang support. Sige, isa-isahin natin sila para malaman mo yung sagot. Pagdating sa horrorcore, yung plasma mas patok. Mas nakakatakot palalo yun pag natuto siyang kumantot. Pagdating sa imagery, alam mong hindi ka rin pandarag. Kasi kung usapang imagery ay mas matino sa'yo yung may sayad. Pagdating sa lyrical, pagdating sa lyrical, pare, wala ka ring magugoyo. Alam naming lahat na kaya kang sabunin ng goryo. Pagdating sa technical, wala nang dapat pag-usapan. Mas magaling sa'yo yung batas, pre. High blood nga lang. At sige, sa malalalim na salita, puta, wala ka rin kadating-dating. Kasi sa totoo lang, mas hindi natin naiintindihan si Tuweng. At kung usapan ng gulatan, tangina, yung mga pasabog mo, wala yun. Alam naming lahat, wala kang binatbat sa putok ng kanon. Sa music ka na nga lang papatok, mukhang wala ka din atang kwenta. Kasi inuungus-ungusan ka lang ng Apok tsaka Keja. Oo, stress ka lang sa grupo, di lang masabi nung isa. Magkarati ka na lang daw pare, mas makakabuti pa. O sobrang wak mo sa musika, MR pusi ka. Dahil sa mga kanta mo, mamamatay industriya. Kaya, hindi ka kawalan MR. Yan ang nais kong iparating. Mas marami pa sa iyong matalas at mas matalim. Kaya umalis ka man o dumating, di mauubos ang magaling. Mawala man itong MR, may industriya pa rin. Time! Masyadong mabigat yung third round ni Jonas. Pero panalo na si Jonas doon, all 3 rounds. Pero bonus na lang yung third round. Ganun pa man guys. Round 16, day 1. Jonas vs. MR Industria. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Jonas. Maraming salamat. Yun, shoutout sa Crown Manila kay Kuya Nico Manning, sa Egocentric kay Papa Joseph Aday, 7-4 Clothing kay Papa Dominic Martinez, Black Manila kay Papa Sherwin. Siyempre, Benji Rayala ng Hypebeat at kay Boss J. Chris ng Gracia Worldwide at kay Kuya Kebs. Yun, Vicente. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. Nag-enjoy ako doon. Hopefully nagustuhan nyo siya. At congratulations kay Jonas. At galingan siya lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya, mga kaibigan, mga tao na kapaligid sa inyo. Tigil sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Google Pro. Ingat ka lahat dyan. Shout kay Enigma, shout kay Jonas, shout kay MR Industria. Peace out.